Pag-usapan po natin ang investigasyon na isinasagawa ng Philippine National Police kaugnay po ng pagpaslang kay Mima Alicia nito pong madaling araw ng July 17, 2026 diyan po sa Caloocan City. Ano na po ba ang development sa investigasyon na isinasagawa po nila? Sa huling nakalap po nating balita, babasahin ko po sa inyo ang update. Ayon po dito sa Abante News Online, may tinitingnan na umanong posibleng suspect sa pamamaslang sa BBM vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mimi o Mima Alicia. Ayon kay Police Brigadier General Berliner Capili, ang District Director ng Northern Police District at siya ring head ng Special Investigation Task Force Mima, dapat hindi Mimi. It should be Mima, no? Mima. Pumanaw na nga yung tao, pamali-mali pa kayo ng spelling. Base sa kanilang isinagawang forward at backtracking sa mga CCTV camera sa lugar ng krimen, makikita ang dalawang lalaki na consistent na nakikita sa lugar. Patuloy naman nilang minomonitor ang posibleng kinaroroonan ng dalawang lalaki. So far, yan pa lamang po yung huling inilalabas na impormasyon ng ating PNP. May dalawang suspect, of course, dalawa yung bumaril no? Riding in tandem ang bumarel sa napaslang na si Mima Alicia at sa kanyang kalibin partner, no? Sa ngayon, sige, uunawain namin na hindi pa kayo naglalabas ng mga CCTV camera, baka naman makompromise yung investigations po ninyo. Pero ito'y suggestion lamang at hindi pa pakikialam sa investigasyon na isinasagawa ng ating PNP. Alam po ninyo, kung meron na po kayong hawak na CCTV, kung maaari, ibigay nyo na po ito sa mainstream media para kumalat, no? At makilala po ng publiko, makatulong sa inyo, posibleng makilala ng publiko, yung mga riding in tandem criminals po na ito. Kasi alam naman natin na malaki po ang naitutulong ng open source of information. Kung matatandaan po ninyo mga tol, nung pinatay si Percy Lapid noong October 3, 2022, nakatulong ng malaki ang CCTV footage na nakuha doon po sa crime scene, no? O doon sa mga binaktrack nilang footages kung saan nagkaroon ngayon ng slight na pagkakakilanlan doon sa salarin na kinalaunan na siya pala ay si Joel Escorial. Hindi mangyayaring makikilala si Joel Escorial kung hindi po yon nilantad ng pulis sa publiko. Nakatulong yung samut-saring impormasyon na ibinabahagi po ng publiko, lalong-lalo na yung reward na ibinigay po sa makakakilala doon sa gunman. At dito, pinabubulaanan din po ng ating kapulisan so far na meron pong inilabas ng reward para po sa pagpaslang kay sa makakapagturo kung sino po yung pumaslang dito kay Mima Alicia. Pero sana naman mabigyan din po ito ng pansin, lalong-lalo na ng City of Caloocan. Grabe naman po diyan sa inyo kung sino man mayor po diyan sa City of Caloocan. Kaliwat kanan po ang pangyayaring krimen. Baka naman dito naman sa pagkakataon na ito, kahit kalaban nyo po sa politika si Mima Alicia, magkusa na po kayo, maglabas na po kayo sana ng cash reward, no? Na maibibigay sa sino mang makakatulong sa investigasyon na isinasagawa po ng ating PNP. Malaking bagay po yung cash reward kung sakasakali Kasi medyo pasensya na kayo. Nababagalan po kami ngayon sa aksyon ng PNP rito. Unlike sa mga nakalipas na krimen, mabilis ang mga nagiging aksyon. Dito nga po sa di umano'y supporter ni Sara Duterte na siyang pumatay doon po sa movie rider, ang bilis po ng aksyon ng kapulisan doon. No, ngayon nakakulong na yung tao, ganun din po yung napatay doon somewhere in Cavite. Ang bilis din po ng aksyon ng kapulisan.
At sana dito maging mabilis din po ang aksyon ng kapulisan. Pero again hindi ko po kayo pinapangunahan sa inyong ginagawang investigasyon, mga kapulisan. Ang sa amin lamang bilang kasama sa industriya, bilang content creator at kasamang sumusuporta sa gobyernong ito, sa ating Pangulo, naghahangad po kami ng mas mabilis pang development sa kaso na ito. No? Ang magagawa po ninyo siguro, this is suggestion lamang, total, nakapag-backtrack na po kayo ng mga CCTV at baka naman pwedeng kung hindi mako-compromise ang inyong investigasyon na isinasagawa, pakibahagi na po ito sa mainstream media. Nang kumalat na po sa publiko at perhaps, pagka kumalat sa publiko, kahit naka-helmet yan, baka makilala po ng mga nakakakilala sa kanila. Kasi ganun lang naman yun May mga sinusuot po tayo na maaaring gamitin natin para to conceal our identity, pero one way or another, may nakakita, natandaan, at ma-identify yung tao kinalaunan. Yun naman ay suggestion lamang. Hangad po namin ang mabilis na resolusyon at hustisya para po kay Mima Alicia. At syempre, kaugnay pa rin po niyan, yung binuo po nilang SITG. Yung SITG, ito po ay isang specialized group, no? Binubuo po yan ng mga investigador, ng tracking team, at kung sino pa. At in this case, pinamumunuan niya ng NPD Director, salamat, at siya na mismo ang namumuno sa SITG na ito, no? Or Special Investigation Task Group Mima Alicia. Sabi po dito sa balita, the DZRH News, the Northern Police District on Friday strongly condemned the fatal shooting of a vlogger known as Mima Alicia in Caloocan City and announced the creation of a special task group to investigate the case. At muli, nakikiusap po tayo kay Secretary John B. Cremulya. Baka naman po, kagalang-galang na Secretary Cremulya, no, maging active po sana kayo dito sa sitwasyon na ito. Supporter po ng ating Pangulo, vlogger po na sumusuporta sa ating Pangulo ang involved po dito. Kung nabibigyan nyo po ng pansin, it should be naman lahat dapat Pero sana in this case ganun din, no? Kasi everyday halos namin kayo nakikitang nagpapa-press con. Tapos mula po kahapon hanggang ngayon wala pa po kaming naririnig mula sa inyo tungkol po dito sa pagkakapaslang kay Mima Alicia. Kasi iba po pag nagsalita ang sekretary, merong bigat, no? Parang polisiya yan Kapag sinabi ng secretary na hindi naman ipinagbabawal sa batas, matatranslate po ito sa pulisiya ng PNP. Pag sinabi niyong dapat mahuli sa lalong madaling panahon ang mga pumaslang kay Mima Alicia, kikilos po ang PNP. Automatic po yon. Kaya kami po, Secretary John B. Cremulya, ay nananawagan sa inyo na maging vocal po sana kayo dito sa issue na ito. No? Ganon din naman sa lahat ng mga taong gobyerno po natin. Nakakalungkot kasi itong pangyayari na ito, mga tol. No? Hindi man malapit sa akin si Mima Alicia, pero ikinalulungkot ko ng labis ang pangyayari na ito. Actually, di ba lagi ko sa inyong sinasabi, hindi ako natatakot mamatay. Pero nag-aalala ako Kung ganito lang ba kabilis paslangin, even ang mga supporter ng ating Pangulo, nag-aalala ko na hindi dahil sa sarili ko, kung hindi para sa pamilya ko. After all, pag nawala ako, sino ngayon ang magiging padre de pamilya? Buti na lamang kahit paano, yung bagay na yan pinaghahandaan ko. Ayokong ipagyabang sa inyo pero napakarami kong insurance na kinuha, mga tol. At isa yon sa talagang nahihirapan ako kaya kailangan ko magsibag sa pagtatrabaho para maipagpatuloy yon. Dahil hindi mo masasabi ang buhay. No? Salamat at sa inilabas po na pangalan
nitong si Pebbles Talaquera, wala ako doon sa listahan. No? Kasi may mga inilabas ng pangalan si Pebbles Talaquera na di umano'y target na patayin, iligpit. Saan ba banda yun? I-share ko lamang sa inyong muli at paalala sa mga binanggit po na pangalan dito. Aba, di ko na makita. Pero sa aking pagkakaalala, ang mga pangalan, nangunguna si Teyatan, si Clarence, si Ian, Mark Ian Everyday, JIL Review, Jill Review TV ba yun? Tapos sina Attorney Enzo Recto, Attorney Carlo Ibanez, Attorney Jesus Palsis at iba pang mga personalidad. Ito, nakita ko na. Ito po. Pero syempre, di ako pwede magpakapante dito, mga tol. Kahit sabihin yung hindi tayo napangalanan dito, dapat mag-ingat pa rin. Pero alam nyo, mga tol, to be honest with you, wala naman po akong death threat na natatanggap personally. Alam ko naman kung ano yung death threat sa trolls, no? Sa cellular phone ko, wala. Sa personal messages, wala. Pero sa mga comments, marami. No? At di ko naman yun ikinakabahala. Nakakalungkot lamang na isipin na may mga ganong tao na papangarapin yung isang trahedya para sa iyo dahil lamang sa politika. Ang mga pinangalanan po dito ni Pebbles Talaquera na sinasabing nasa listahan ng mga target at nauna na nga si Mima Alicia ay una, syempre banggitin na natin si Mima Alicia, nandiyan si Teyatan, si Andre Clarence, Jill Review, Attorney Enzo, Attorney Ibanez, Rick Diaz, yung dating NBI agent, Mark Ian Everyday. Pati si Mark Ian, napakabait na tao nito. No, napakamalumanay na tao nito sa mga vloggers, yung mga manunulat na sumusuporta sa ating gobyerno. Napakamalumanay na tao nitong si Mark Ian. Nagtataka ko bakit siya nasasama sa ganitong listahan. Attorney Gadon and 5 other lawyers na nagbablog na anti-Sara. Yan po mga pinangalanan ni Pebbles Talaquera, yung una daw kasi na listahan na mahigit 40 ay hindi na daw po yun updated. Ito na daw po yung seryosong target. Ano ngayon ang mararamdaman ng pamilya ng mga ito? Matatakot. No? Kung ako nandito, malamang matatakot ang pamilya ko. Di ba? Kaya sana dahil lamang sa politika hindi tayo nagkakaganito. Pero alam naman natin na pagdating sa politika, ang mga tao nag-iiba ang ugali, nagiging utak demonyo. And that is the reason kung bakit po natin dapat pinipili kung sino yung susuportahan po natin. Kasi kung ang sinusuportahan po natin utak demonyo, malamang magiging utak demonyo din tayo. Pakinggan po ninyo yung pahayag dito nitong si Christian Esguerra at saka ni Ronald Llamas. Nakikita ko rin itong mga DDS. Ito talaga napakasama ng ginagawa. Nakita ko sa wina-weaponize nila yung sunod-sunod na krimen involving yung mga riders. Oo nga. Ay bumababa yung statistics ng krimen, yung mga specific na krimen, pinobloat nila to show na papunta tayo sa isang failed state. Tapos lumabas pa ngayon, yung pumatay pala, yung sumaksak pala, ay DDS. Sa akin kasi, naawa ako dun sa mga mismong biktima. Kasi, nabiktima ka na, ginagamit ka pa itong mga to para sa politika. Wina-weaponize yung misery. Grabe. Parang yung vlogger na Juan, may nag-post pa ng mga DDS na, buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Matakot na kayo. May mga nagganun pa. At hindi mga simpleng trolls, mga tunay. Iyan kasi yung kulturang binuo. Yung kulturang talagang pinalawig nitong Duterte. Yan. Nagmukha lahat utak kriminal.
Yung mga supporters niya talagang utak berdugo. Nakakalungkot, na may mga kapwa tayo Pilipino na ang utak ganyan. Sabi nga ni Attorney Edward Chico, kapopost niya lamang ito, ma-share ko na rin po sa inyo. Ito, tungkol sa pagkamatay ni Mima Alicia. Sabi niya, ang hirap intindihin na may mga taong natutuwa dahil napatay siya. Ganyan din nung binaril yung kaibigan kong si Gold o kaya si Charlie Kick. May mga natutuwa. Yan ang produkto ng social media. Mga tao na na-brainwash ng gusto, kaya ang pananaw nakabase sa kulay o politika. Isang katotohanan na nakalulungkot sa society natin ngayon, mga to. Ang dami sa inyo. No? Huwag natin ikatutuwa yung misery ng iba. Yung ganitong kamatayan, hindi dapat ito pinagdiriwang. Nagtataka nga ako bakit may mga ganong tao. Tatawa pa. Dito lang sa mismong post na ito, may mga tumatawa pa. Oh. Grabe. Oh. Grabe mga tol. Anong uri ng mga tao ang mga ito? Isa-isahin nga natin sila. Senaida Nalayog. Garcia Mark. Parang trolls naman to. Kerwin Guevara. Malamang trolls din. 13 people lang. Oh. Ito. Leslie Asia. O, nag-aral pa sa San Beda College. John Setarios. Riz Factoriza Banaticla. Mark Kevin Briguela. Anong uri ng tao ang ganito, mga tol? Nung namatay si Sean Wayne ba yun, yung political blogger na DDS? Ako, di ko na lang pinansin, nahagip ko, pero hindi ko ikatutuwa yun. No? Sana walang natuwa po sa inyo, sa mga kapwa ko PBBM supporter at loyalista, nang namatay yung Sean Wayne. Kasi wala po tayong pinagkaiba sa mga tao na ito. Yan o. Ito na nga mismo subject na nga ni Attorney Edward Chico. Sabi ni Attorney Chico, ang hirap intindihin na may mga taong natutuwa dahil napatay siya. Tapos nagtatawanan pa sila rito. Hindi nag-iisip. No? Anong uri ng utak meron ng mga ito? Nakakalungkot bakit may mga ganyang Pilipino. Pakinggan natin yung naging interview sa Chief of Police ng Caloocan City kanina. Usap natin sa kabilang linya si Police Colonel Joey Gofort, ang Chief of Police po ng Caloocan City Police Station. Abay patungkol ho ito sa insidente ng pangmaril diyan po sa bahagi ng Caloocan kung saan isang babae ho ang nasawi at yung kanyang kinakasama ay nasugatan. Hingi tayo ng update. Magandang gabi po, Colonel Gofort. Marlene po at Chef sa Spot Report. Good evening, Colonel. Yes, sir. Sabi ng isang manonood natin, mawalang galang po. Yung huling vlog ni Mima ay July 16 at ang binabanatan niya noon ay si Marcoleta. Ayokong mambintang mga tol no? Kaya nga sabi ko sa inyo, hintayin natin ang resulta ng investigasyon. Pero malakas ang paniniwala ko na mas mataas ang porsyentong political ito kaysa sa personal. Mamaya may personal na bagay tayong pag-uusapan dito. Ito po yun. Yung dating kasintahan ni Mima Alicia. Pero logic, no? I-logic natin. Kung July 16 binanatan si Marcoleta at madaling araw ng July 17 pinatay si Mima Alicia, walang sino mang uupa o walang sino mang inupahan, no? Na ganun kaagad mai-execute ang krimen. Kaya definitely wala yung kinalaman. No, yung huling vlog niya, tingin ko walang kinalaman 'yon. Si Mima Alicia malamang matagal na po itong sinesurveillance. No? At it happens na naging madali para sa kanila na gawin 'yon diyan sa Caloocan City. Ang tingin ko dito, hindi ito produkto ng isang buwan pa lamang
na pangyayari eh. Ang hinala ko, ito spekulasyon ko lang ito mga tol ha. Ang hinala ko dito, medyo matagal na to. Ngayon lang nila nakuha yung pagkakataon at in-execute yung pag-liquidate dito kay Mima Alicia. Kaya para sa akin, dun sa nag-comment, malamang sa malamang walang kinalaman yan doon sa topic ni Mima Alicia. Si Pebbles Talakera, merong shinare na impormasyon which is maganda rin tingnan ang anggulo ng ating kapulisan. Pero bago ko sa inyo ipakita yon, tapusin muna natin itong pakikinig dito sa Chief of Police. Dito nga may anggulo pang mababanggit sa mga kasuhan Kinasuhan ni Mima Alicia ang isang vlogger at yung vlogger kinasuhan si Mima Alicia. Kilala niyo siguro kung sino yung tinutukoy ko. Good po. Colonel, pakikwentuhan ho muna sa amin, ano ho ang nangyari? Bakit nauwi po sa Pamarel itong naganap na krimen po dyan sa bahagi ng Caloocan? Apo. Bali, kaninang 3:06 a.m., July 17, Baka makalimutan ko, alam naman to ng ating kapulisan. Isa sa mga magiging lead para malaman yung motibo, yung mismong cellular phone na hawak ni Mima Alicia. No? Kasi ako naniniwala ako mga tol na ang pagpatay na ito, mag-uugat ito sa pagbabanta muna Bihirang-bihira yung pinapatay ng walang nangyaring pagbabanta. Kadalasan nangyayari yon yung mga spur of the moment. Nag-away, nakagalitan sa kalsada, nakagirian, umuwi, gumante, patay. Pero yung mga planado katulad nito, meron po ito. At makikita yan ng ating kapulisan. No? Kaya nga ako excited na talaga akong ilabas ng ating kapulisan yung impormasyon tungkol dito Pag sinuri nila yung cellular phone nitong si Mima Alicia, makikita nila yung mga posibleng ebidensya dyan. At sabi na nga rin dito sa balita, di ba? Bago pa lamang sa tirahan si Mima Alicia diyan sa Caloocan. Baka mayroon pang ang anggulo yan na kaya lumipat si Mima Alicia diyan. Baka may mga pagbabanta na sa kanya. Kaya naganap siya ng tingin niya secured na lugar para maging safe siya. But unfortunately, yung subdivision na supposedly safe, doon pa siya napaslang. Sa loob ng subdivision Sabi ni Yusek Claire, gated subdivision ito. Pero doon pa siya sa isang gated subdivision, napaslang. No? Pinakamaigi, pag may mga threat talaga, hanggat maaari walang nakakaalam kung saan ka naroroon. Ganun yung pinaka mabisang kaparaanan Anyway, balik po tayo dito. Ang biktima natin, nakilala natin na si Alicia Lipata. At na 24 years old, isa po siyang vlogger. Okay. At ito namang kanyang pinakasama na si Nelboy Luz Tapang, 24 years old din po, ay dumating sa kanilang inuupahang bahay na matatagpuan dito sa Terra Nova, Caloocan, North Caloocan. Pinarada nila yung kanilang sasakyan sa harap ng gate ng kanilang inuupahang bahay. At nung pagbaba ni Alicia ay bigla na lang pong may lumapit na dalawang tao at pinagbabaril po sila. Now, in the course po ng gunfire po ay tinamaan din po itong si Nelboy na kung saan nagtamo po siya ng tama sa kanyang kaliwang shoulder. May tama rin po siya sa kanyang braso at sa kanyang binte. Samantalang itong si Alicia ay nagtamo po ng tama sa ulo at saka sa dibdib po niya. Si Mima talaga ang target, hindi yung boyfriend. Siguro binaril yung boyfriend para walang testigo, hindi lang nila napuruhan. Kasi gano'n naman usually mga tol Kung sino talaga yung target, yun talaga yung ipipinish. Ulo tama. Tapos malamang pagbagsak ni Mima, binaril pa sa dibdib para talagang hindi siya mabuhay. No? Ang malungkot, nangyari sa isang dapat secure na lugar. Subdivision No? Tapos,
Sabi sa balita, nung may-ari ng bahay, nasa 1 buwan mahigit pa lamang. Magkukulang 2 buwan pa lamang si Mima Alicia at yung kanyang kinakasama na naninirahan sa kanila. No? Ngayon, talon muna tayo dito. Although, eto, mukhang medyo malabo na eh. No? Pero bigyan pa rin natin ng pansin. Kasi, ipagpalagay kong siya'y walang kasalanan dito sa pagkamatay ni Mima Alicia. Ipagpalagay ko lang ha. Pero yung ginawa po nito sa kay Mima Alicia, hindi maganda. No? Bakit hindi maganda? Balikan natin yung vlog ni Mima Alicia 7 months ago. Umiiyak siya rito. Gawa na naman sana ako ulit ng panibagong account. Dahil sa kagagawan ng putang ng ex ko na yan. Sit na kayo ang umayas ng account ko. Pero kahit ginawa niya sa akin yun, pinatawad ko pa din yung lalaking yun. Pumunta pa kami ng Palawan. I-advance natin ito. Bakit ko sa inyo pinapakita ito mga tol? Una, katarungan para kay Mima Alicia kahit wala na siya. Hindi naman ibig sabihin yung isinampang kaso dito sa boy ex niya ay dapat matapos na. Yun po ay paglabag sa BAUSI, yung Violence Against Women and Their Children. No? Tingnan nyo yung ginawa kay Mima dito. Ginulpi siya. Yan, tignan nyo. Bakit sa paa? Madami magtatanong. Kasi hindi. Di ba? Tayo mga tol, kayo mga lalaking nanonood sa akin, huwag tayong mananakit ng babae physically. Maunawaan ko pa kayo kung nakapagsalita ng hindi maganda. After all, emotion, di ba? Makapagsalita tayo ng mga masasakit na salita. Kasi nilalabas lang natin yung galit natin. Pero, yung mananakit ka, gagamitan mo ng dahas physically yung babae. Hindi maganda yun. Maling-mali yun. Bawal yun. Ganun yung ginawa, di umano. Nito. No? Basahin ko po yung post ni Pebbles Talakera. Again, pinagpapalagay ko na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Mima Alicia. Nasa sa inyo na yon. Kasi malayo ito eh. Probinsya po ito eh. Pero still, dapat tingnan din ito ng ating kapulisan. Sabi po dito, baka makatulong sa kaso ni Mima Alicia. Ito yung ex-boyfriend niya nung inuumbag siya. Kaya siya nagka-anxiety. Nag-aral ng criminology nung magjowa sila ni Mima. Biruin mo, naghahangad kang maging law enforcer kinalaunan. Tapos ganyan ang pag-uugali. Dapat mapagbayaran nito kung totoo yung ginawa niya eh. Kung totoo yung alegasyon. Magbayad sa batas ito. Sinampahan ang kaso ni Mima kaya nagkaproblema sa pagpupulis kasi may kaso. Pero nung March 18, di umano ay nakapag-bail. Sa palagay nyo, yung isang tao na sadista at kayang mambugbog ng babae, tapos na ipakulong ng babae, at dahil sa kanyang pagkakakulong na perwisyo ang pagiging pulis niya, yes, nakapag-bail pero tuloy pa din ang kaso. So anong dapat gawin para mawala ang kaso at matupad niya ang kanyang pangarap na maging pulis? A. Kausapin si Mima Alicia ng maayos, mag-set ng date at etyosin si Mima. B. Itumba si Mima para wala ng problema. Hindi pa ako tapos sa istorya, sabi ni Pebbles Talakera. Gusto ko lang mabasa ang inyong opinion. Ito po yon yung lalaki. Yan. Nambubugbog ng babae. Ay, nako. Pag ang lalaki nananakit ng babae, nakakabuisit. No? Tuloy po natin yung pakikinig dito sa Chief of Police. Si Nenboy po ngayon ay nasa hospital dito sa Tamarin Doctors Hospital dito sa North Caloocan. Doon sa ating crime scene, ano? Nung inimbestigahan po natin ito, nag-conduct po tayo ng technical investigation. Tayo po'y nakakuha ng 7 basyo ng caliber 45 at isang fired bullet po, deformed fired bullet. Samantalang yung sasakyan naman po, nung sinubject natin for trajectory examination, ay nakakuha rin po tayo ng
fired bullet po. Isa po rin pong deformed fired bullet. Oo. Ang suspect po natin Yes, go ahead. is linam po ng motor, kulay puting motor. Mhm. Dalawa po sila ay nakasuot ng maong na pants Oo. at Yan. Yan yung sana mailabas nila sa public, mga tol eh. Hindi naman siguro mako-compromise ang investigation. Kung may kuha ng CCTV at makikita yung itsura ng motor, yung suot nila, naniniwala ako sa dami po ng makakapanood kung sakasakali. May makakakilala at may makakakilala doon sa motor. May makakakilala doon sa gamit kung sino yung posibleng sumusuot nito. Sana mabigyan din ito ng kaukulang cash reward. Kung ako lang mayaman, paglalagakan ko talaga ito ng initial 500,000 pesos cash reward. Oh, kung ako lang may kakayahan. Sana maisip yan ng mga may kakayahan na malapit kay Mima Alicia. Sana, o kaya, manawagan. Si Mike Cervera, pwede siyang manawagan ngayon sa ating mga kapwa content creator. O mag-fundraising siya. Ako, mag-chip in ako dyan, mga tol. I promise. Magpanawagan lang si Mike Cervera kung sino man para makabuo ng cash reward. Magbibigay ako dyan kahit talagang 10,000 piso. Ibibigay ko as cash reward. Maituro lang kung sino yung taong nasa likod nito. Yun lang ang kaya ko eh. No? Pero pag pinagsama-sama natin yan, sa dami po nating mga content creator, 10 content creator na kahit paano magbigay ng halaga, makakabuo tayo ng at least 50,000 pesos. Malaking bagay po yun. Malay nyo, meron pang mga taong gobyerno, mga politiko, na sinuportahan naman itong si Mima Alicia. Baka mag-chip in din sila. Kailangan lang may manguna. No? Ayoko naman pangunahan yan dahil unang-una, hindi ako malapit kay Mima Alicia. Sana makarating kay Mike Cervera at sa mga kaibigan niya na para makatulong kahit paano. No? Mag-fundraising para doon sa cash reward. Makapagbigay lamang ng impormasyon kung sino po yung salarin sa likod ng pagpaslang na ito kay Mima Alicia. puting pangtaas. Yung rider po natin is nakasuot po ng puting helmet. Opo. Samantalang yung back ride ay nakasuot po ng pula na helmet po. Colonel, natukoy niyo na ho yung pagkakakidanlan Oo, tsaka yung pagtugis, kumusta? ng riding in tandem, tsaka yung pagtugis po. Opo. Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating sinasagawang investigasyon. Patuloy pa rin po yung ating forward and backtracking, yung pag-review po ng CCTV upang malocate po natin and eventually ma-identify at ma-arresto po natin yung mga suspect. Ano pong motive na lumalabas, Colonel Goforth? Well, alam naman natin na kilala itong si Alicia na isang vlogger, isang kritiko po, kritiko, Okay. isang matapang na nagbibigay ng komento. Of course, lahat po yan is iimbestigahan po natin. Oo. At may iimbestigahan po rin natin yung isang anggulo na kung saan meron daw pong pinasuhan itong ating Ayun. Ito yung binabanggit natin. Kilala na natin yan, mga tol, kung sino yan. Pero malamang 99.10% hindi po yon, no? Still, dapat i-consider pa rin ang ating kapulisan. Everybody should be a suspect eh. Lahat tayo. Ganun lang naman sa investigasyon eh. Parang Conan, di ba? Yung Detective Conan. Lahat suspect. Tapos i-eliminate mo kung sino yung mga hindi kasama hanggang sa matira na lamang yung highly potential na maaaring gumawa ng krimen. Oo. And eventually, nung kinasuhan niya, yung biktima is kinasuhan din siya. So, lahat po yan ay iimbestigahan po natin. Pero sir, sa investigation po ninyo, ang target talaga itong babae? Lumalabas po, base puro sa tama at talagang pinuntirya is itong babae po. Oo. Si Alicia po. Ay, Colonel, bago ho namin kayo bitawan, di ba sa inyo ho nangyari yung insidente kay... Ibang usapin na yan. Yun lamang, mga tol. Sana para mas mapabilis ang resolusyon ng kaso na ito, may makaisip na mag-raise ng
ng cash reward. Mayor ng Caloocan City, baka naman po, no? Pangunahan nyo na po yan. Kasino lamang po yung 100,000 pesos initially. Sino ba mayor ng Caloocan City? Ang kalaban yata sa politika yun ni Mima. Dahil ang pagkakaalam ko, ang sinuportahan po ni Mima Alicia ay ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Pero ganun pa man, bilang ama ng Caloocan City, kaliwat kanan ang nangyayaring krimen sa inyo. Para mas mapabilis na maresolba yung mga ganitong sitwasyon, kayo na po ang magkusa. Mag-raise po kayo ng cash reward. No? Sa mga kaibigan ni Mima Alicia, pwede nyo pong pangunahan yan. Pangako, magbibigay po ako dyan. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.